Yung mga bahay kasi Dok doon, walang mga Walang gate. gate. Kaya ang ginawa ni Aldrin, nakita bukas, pumasok. Mahilig siya sa mga calendar, books and calendar. Eh, siyempre, hindi nila alam. Ang laking lalaki, natakot siguro. Biglang papasok sa bahay. O, akala, baka magnanakaw. Kaya dineclare namin doon sa GC ng subdivision na kung papasok sa inyo yung anak namin, ganyan-ganyan sinabi namin. Eh, meron minsan nagbigay sa kanya ng chocolate. Yun. Tapos nung sumunod na araw, pinupuntahan na niya yung bahay na nagbigay ng chocolate. Tapos minsan, bukas pa yata yung pinto. Nagulat kami, may dalang chocolate. Yung, binuksan na yung rep ng kapitbahay, hindi alam ng kapitbahay, nakapasok si Aldrin. Kumuha ng chocolate. Gano'n na. Basag ka mo lang mo. Na-shock yung kapitbahay, mababaril. Oo, siyempre kung di nga alam, kung di alam na gano'n. Tapos may isa kaming neighbor na lagi siya pumupunta doon sa tapat. Lahat ng mga babasagin naming mugs, plates o bottle, nagpupunta siya doon. Sa harap ng bahay, hindi namin alam kung bakit doon niya binibreak. Nasa-satisfy siya ng doon niya binibreak. Sunundan na rin siya ng guard. Tinignan, baka nga doon kasi ipukul doon sa mirror o sa mga bintana. Hindi naman. Doon na sa harap talaga ng bahay, doon niya binibreak. Naubos stock yung aming mga babasagin na mugs. Pabili ng pabili, bibili naman kami. Kaso pagka nakita niya, babasagin uli. Kaya lately, lahat ng mga babasagin, tinago na lang namin. Puro Puro plastic na binili namin. Yun to ka na dagdag, tsaka yung naninira ng cable ng mga electric pan. Ito, mga cable na electric pan. Ang init pa naman ang panahon. Eh nga po, after natin, saka ko palang ikakabit yung mga saksakan. Putol lahat ng Buti na lang saksakan. to, yung aircon, hindi niya naisipang ikat. Oh, yun lang ang hindi niya kinakagat, yung aircon. Pero Dok, yung mga rice cooker namin, yung kettle, radio niya, may sarili siyang radio. Kinakagat niya yung mga cable. headset, charger, Headset. laptop na may cable. Naka-15 headset na daw kami. Pagka hindi mo binili, hindi ka titigilan, bibili mo, makikinig. Tumatalon pa siya, tuwan-tuwa. Pero one day din na yun, magugulat ka, putol na rin yung headset. Nasa-satisfy siguro siya na may mga pinuputol o kinakagat. Dok, ala kaya siya rabies. Ako rabies. Dok, ala kaya siya rabies. Ano ka siya na rabies? Bakit? Eh, para daw kasing Wala yung bakit. yung parang dagana na Wala nakakit. yung bakit. Ano talaga? Autism spectrum. Maybe gano'n na. Nasa autism pa rin. Ano talaga siya? Yung repetitive movement. Oh, repetitive. Tama po. Tsaka Dok, destructive ano? Tama Dok, Repetitive. repetitive kasi lumipat siya doon sa bakod ng kapitbahay, may barbed wire. May barbed wire Dok, hinarangan na nga namin dati, kaya minsan may mga sugat yan. Hindi niya pinapansin kahit may masugatan siya. Pagkalipat niya doon, babalik. Pagkabalik sa amin, babalik uli, parang nag-rewind siya. Saka pa lang uli siya babalik. Siya noong or 5 years old, 6 years old. 1997? 5 years old. So, hindi pa Hindi. Dati po pumapasok siya sa akapin, yung sa mga special akapin school. Kaso nung maka-herd siya ng crow ng chicken, tilaok, bigla siya nagsisigaw, nag-iiyak. So ayaw na niya pumasok, lahat ng mga bata doon, nag-iiyakan sila lahat. Nung dumating lang kami dito sa Cebu kasi from Bulacan ma'am kami. From Bulacan, tapos na last July, naglipat kami dito sa Cebu. So you're from Cebu na? Ngayon, nasa Cebu po kami ngayon. Magka 1 year na from Bulacan to Cebu. Bakit tumatransfer kayo? Dahil po sa work ko po kasi na-transfer ako dito sa Cebu. So hindi ko namin pwedeng maiwanan si Aldrin dahil alam ko hindi kaya ng wife ko. Kasi minsan biglang lumalabas sa kalsada.
Hindi niya kayang sundan. Minsan di siya pinapansin. Ako lang yung nakakasaway sa kanya. Kaya nag-request ako na isama ko siya dito sa Cebu, buong family. Sinama ko na sa Cebu. Saan kayo sa Cebu banda? Lama ko siya. Lama Constellation po ito sa Cebu. Constellation Cebu. Dapat konsolasyon? Opo, oh. So, sa konsolasyon. Ano ulit yung, kasi may na-admit ako kanina sa konsolasyon din eh. Ano yung family name niyo, sir? Dalawa po siya, yung ate niya, 32 years old. Bunso siya daw. Bunso siya, 30 years old na siya. Sa December. Sa December 10. 30 years old na pala to? Malaki na po. Sir, Oo. Malaki pa sa akin, Dok. Binata na. Binata na. sir, binibigay kong number ko sa Viber. Pwede mo akong i-reach out just in case kung nagwawala talaga. Okay? Okay? Ang gawin natin, kasi autism yan eh. Bibigyan lang talaga ng gamot. May Opo. PWD card na ba ito? Meron daw. Okay. Well, pero wala pa ito maintenance na gamot. Dok, meron Risperidone 2 mg. Hindi na siya gumana? Parang hindi Parang na effective, hindi Dok. na eh. Oo. Ever since, yun po iniinom niya. Okay. Pwede naman na yung risperidone pagpatulog, tapos bigyan natin siya ng aripiprazole sa araw. Ano pong pangalan ng gamot, Dok? Aripiprazole. Para saan yun, Dok? Para saan po? Yun kasi yung binibigay namin for autism. Antipsychotic din siya, sir, pero lima na yata sa mga autism patients ko na binibigyan ko ng aripiprazole. Kumalma naman. Kahit pagkain. Okay, oo. Oo. Nakakatulog ba siya sa risperidone? Yes, Dok, nakatulog. Maganda naman po tulog niya. Okay naman. Pero minsan, Dok, may Ha? may times na hindi siya makatulog. May times ay matulog, kaya nag-aalala kami pagka yung bumababa pa siya dito, gising siya. Yan, kung ano-ano ginagawa, likpit ng likpit. Nakita niya kasi mami niya, mahilig maglikpit. Pati kaya, kung ano yung original na pwesto nung dumating ka doon sa bahay, ginalaw mo, ibabalik niya pagka nasa taas ka na, natutulog ka na. Napaka-OC, Dok. OC siya. Obsessive compulsive. Ano kasi yan, mami? They don't like changes. Yes, Dok? Hindi kasi nila tanggap yung mga changes. Yes, Yun, yes, no. Dok. Mahirap lang. Baka, Dok, yung pagkakatira namin ng Cebu nagka-apekto sa kanya eh. Pwede. Pero hindi na ba kayo babalik sa Bulacan? Siguro po pag talagang need na. 1 hour ba, Dok, before matulog? Kailan ba siya matutulog? Eh, Dok, gabi na rin to. Minsan Oo. past 10 na eh. Paste na natutulog. Kailan niyo pinainom yung risperidone? Ano, Dok? Kailan natin pinapainom? Kailan niyo pinainom yung risperidone? Nasanay siya, Dok, ng before lunch ngayon. Uminom siya ng risperidone before lunch, hindi siya nakakatulog? Natutulog ng tanghali, Dok. Ayun, tanghali. Lagi natutulog, matagal matulog ng tanghali. Ayun. Siguro ilagay niyo ang risperidone at bedtime. Mhm. Oo. Okay. Para sakto yung pagtutulog niya. Okay? And then, kasi si aripiprazole, well, it's a very low dose. It's just 5 milligrams. But some develop side effects, tremors, naglalaway. Mhm. But they do develop when it's on a higher dose. So kaya, magpe-prescribe
nag-prescribe ako ng Solifen, that's diphenhydramine. Pero si Albert ba, hindi nag-iinom ng mga sito, green tea, gano'n? Dok, mahilig sa coffee. Kape. Oo. Ayun pala. Kape, ang hilig niya. Ano? Purong-puro Hindi pa. talaga yung ano ba? Hmm. Dok, Dok, inaano ko na lang yung, alam mo ba sa Tagalog, nilalabnawan na lang. Ganun ginagawa ko para pinepake ko na lang, na kung basta magkulay lang, para lang hindi ako kulitin. Sino ba kasi nagturo magkape? Ibawal yun sa kanya? Oo, kaya pala. Okay. Bawal yan. Ate, bawal ang coffee ah. Yun nga, Dok, pagka humihingi, pag di mo binigay, di ka titigilan. Parang merong bubuyog sa tenga mo na mayat maya, kape, ganyan. Kape. Ayaw kang tigilan. Kaya nangyayari. Yung father yung nagtuturo niya. Ano daw? Sino ba nagtuturo sa kanya na magkakape? Dok, siguro nakikita rin sa amin. Ever since nagmeron kaming kape, ganyan na nakikita niya sa mga lalagyan ng food na may kape, may ano ganyan. Actually, hindi na siya nagpapatimpla. Actually, Dok, tinatago ko Tinatago na nga namin. Pag nakita naman niya, tuwan-tuwa siya. Magtitimpla na kaagad siya. Ang dami pang sugar. Maraming beses na ako. Basta nakakita siya, Hindi puro ba kape. ano? Hindi ba siya bawal sa previous psychiatrist niya? ay sinabi din, Dok, sinabi naman, kaya lang talagang hindi na namin din makaya na hindi tumitigil, Dok. Hindi kasi Dok tumitigil. Oo, paghapon. Parang na ano ka na.